Bago po tayo magsimula sa ating home Bible study, mag-opening prayer muna po si Sister Robilyn. Sige, Sister Robilyn. Jesus' name, hallelujah, Lord. Maraming po tayo. Maraming salamat po, Lord. At dito naman po kami sa Antana. Nagtituloy po, Lord. Para sa pulong ng Diyos na may ibayan po kami. At na may being successful aming Bible study may araw na ito, Lord. In Jesus' name we pray. Yan tayo po ay mag-aharal. Siyempre, may hawak tayong Bible. Meron din hawak na Bible sila is, yan, malaki naman yung sa kanila. Itong sa akin lang, New Testament manipis. Ano po? Pero hindi pinag-uusapan kung manipis o makapal. Ang pinag-uusapan, yung mensahe ng sulat. Ngayon, bago tayo magsisimula, lalapit tayo sa Diyos sa kanyang gabay. Kasi po, ang salita ng Diyos ay pinagkakatiwala mismo natin ito sa Diyos. No, kaya tayo manalangin muna. Then, magtuloy-tuloy na po tayo. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isipan ng bawat isa, gayon din ng mga manunod ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. O Sister Robilyn, kung ikaw magbabasa, chapter 26 ng Mateo, simulan mo sa 36 hanggang 39. Yan. Ito po yung tungkol kay Jesus na siya po ay dadakpil na. Mateo, ano po, Pastor? 26. 26. So, basahin mo sa 36, 37, 38, 39. Ito yung eksena na uli na. 26. Hanggang 39 na. Nauli ng Panginoong Yesus kasi nga po, para masunod na o magkaroon ng katuparan yung katubusan ng ating kasalanan. Sister, basa mo. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, manalangin ako sa dako roon. Ngunit sinama niya si Pedro, ang dalawang anak si Zebedeo, nagsimulang magbagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos patay at hindi ng kalungkutan, maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpapirapa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang upang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Amen. Inyong mapapasid po rito, ang kalooban mo ang masusunod. Si Jesus Christ, meron po sariling kalooban yan. Kasi anak siya ng Diyos. Pero hindi yung kanyang kalooban ang nasunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Kasi po may nakasulat sa Biblia na hula na susunod si Jesus. O tingnan natin ha. Kaya hindi pwedeng malabag yun. Kumbaga, sabi ni Jesus, sana mo, hindi ko sapitin itong ganito. Yung malapit na kasi siyang hulihin dyan itatry na siya ni Judas. Kasi alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Pero nanaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Ano po? Merong isang talata sa Biblia. Alam niyo nung araw, yung mga apostol ni Jesus, doon sa Mateo chapter 6 yung Ama namin, yung panalangin ng Ama namin. Doon sa chapter 6, verse 9 and 10. Basahin mo nga, sister. Makikita po natin dito. Mateo din po. Mateo chapter 6, verse 9 and 10. Dito mismo ang Panginoong Yesus, nagturo siyang panalangin. Nang magtanong sila Pedro, Guro, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan. Sabi nila. Ibig ba sabihin, di marunong manalangin ng mga apostol? Ba't sila nagpapaturo? Iba po yung turo ng Panginoong Yesu-Kristo. O sige, basahin mo, sister. Ganito kayo mananalangin, Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.
Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Tulad ng nasa langit. O yun. Tignan nyo po yung kantang yan. Yung panalangin. Ngayon, ginagawa nilang kanta yan. Ang ganda yan eh. Pag, alam mo sa, lapatan mo ng awit. Maganda yan. Pero, inahawit lamang nila. Pero, bawat message, hindi nila naintindihan. Kasi ganito kaya hindi nila naintindihan. Tingnan nyo po kung ang lahat lang ng tao, ako bata pa lang ako, grade 2 ako, natatanda ko, may mga madre sa amin pumupunta sa eskwela. Yan ang tinuturo nila, ama namin. Kaya hanggang ngayon, kahit wala akong Biblia, ano ko na yan? Nandito na. Kasi napakagandang pattern ng panalangin yan. Anong nakalagay? Sundin ang kalooban mo. Kaya sinabi ni Jesus na sundin ang kalooban mo. Ibig sabihin ng mga tao hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kung lahat po tayong Pilipino sumusunod lamang, di sana sa yaman ng Pilipinas, wala sanang mahirap. Bakit 75% mahirap? Samantalang yung pinag-uusapan ngayon, maleta, milyon, pera. Sipin nyo po yan. Mayaman ang Pilipinas. Pero yun nga po ang problema. Itinuturo yan sa mga eskwela ng mga madre nung araw. Pero hindi nga po nila maintindihan. Basta, Ama namin, sumasalangit ka. Kanta lang. Pero hindi po nila inuunawa yung mga mensahe. Kaya mismo si Jesus Christ, ang sabi niya, Ama, lumayo sana sa akin ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko. May kalooban si Jesus kundi ang kalooban mo ang masunod. Kaya gusto ni Jesus, lahat ng tao sumunod sa kalooban ng Diyos. Even si Peter, tingnan niyo po yung mensahe ni St. Peter. Ganyan na ganyan din. Sa unang Pedro 2:24. Tingnan po natin ang turo naman ni San Pedro. Alam niyo, ang mga apostol, ang aral nila galing kay Jesus, kaya hindi nagkakamali sa aral yan eh. Hindi nagkakamali sa aral yan. Kasi nga, mga apostol po sila. Tandaan po natin. Unang Pedro, chapter 2, verse 24. Makikita natin, ano naman ang paalahala ni Apostol Pedro. Napakaganda rin po yung sulat ni San Pedro dyan. Merong dalang aral yan, kaibigan. Nakita mo na, sister? Ayun na. Kailangan matuto na kayo. Nagbasa. Dito lang sa dulo yan. Ayan, St. Peter. Unang Pedro. Ito na. Hanapin mo na lang yung unang Pedro 2:24. Yan. Ako gusto ko nagbabasa tayo lahat para maintindihan talaga natin. 24 lang sister Atos 24. Hanapin mo nila yung 24 dyan sa chapter 24, chapter 2 na yan eh. Unang Pedro, chapter 2, verse 24. Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Amen. Anong sabi niya? Mamuhay. Kanino?
ayon sa kalooban ng Diyos. Apostol si Pedro Apostol ni Jesus. Sila Pedro ang nagtanong, sabi nila kay Jesus, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. Kagaya ni Juan na tinuturuan yung kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo sa lupa hanggang langit. Kaya nang nangangaral si Pedro, yun din po ang dala niya. Meron sariling kalooban si Pedro, pero hindi rin sinusunod, kundi yung kalooban ng Diyos na turo ni Jesus. Kaya tayo pong mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, ayan, nagbabadya na yung sinasabi ng mga marurunong. Ay, malapit na yung ikatlong digmahan, pandaigdig. Namumuro na. Kasi meron ng World War I, World War II, ano susunod? Rest. Kaya ang hula, sabi nila, manggagaling sa Amerika. Sabi nila. Pero hindi natin alam kung yan na nga ang totoo. Pero sa Biblia, meron ba digmaan na magaganap, kaibigan? Meron. Mismo ang Panginoong Yesus, sinabi niya, magkakaroon ng digmahan, bansa laban sa bansa. Sige, punta tayo sa Mateo 24. Tingnan natin yung sinabi niya, kung talagang meron digmahan. Yan. Sa una lang yan, sister, ha? Yung Mateo 24. 24. Oo. Anong anas? 24, 3, 4, and 5. Ito yung nagtanong ang mga apostol. 3 and 5. Oo. Mateo 24, 3, 4, 5. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olivo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng iyong muling pagkakito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw inuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Tuloy, sis. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabalita, ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagtapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Amen. Okay. Ganito lang. Kayo upang pahirapan at patayin. Amen. Nakita niyo po ang sabi ng Panginoong Yesus. Ang tanong nila, kailan magaganap yung katapusan? Yung sinasabi mo. Ang sinabi ni Jesus, ibang sagot niya. Makakarinig kayo ng mga digmahan. Kaya yung digmahan ngayon nangyayari, nakahula na po yan. Hindi lang natin, sa Biblia walang sinabi na bansa. Makakarinig kayo ng labanan, digmahan, bansa sa bansa. Hindi ba bansa ang Amerika? Bansa ang Israel? Bansa ang Iran? Bansa yan. Bagamat sa Biblia hindi pinangalanan Amerika, Israel, Iran. Yung digmahan nangyayari ngayon, ang sabi ng iba, baka yan na yung World War III. Alam niyo po, mas malupit po yung digmahan kung mangyayari ngayong buong mundo. Bakit? Sa high-tech na technology ngayon, yan po ang piniprevent ng Amerika. Si, ano ba pangalan presidente ron? Trump. Ayaw niya may nababalitaan siya na mga bansa na gumagawa sila ng nuclear. Kasi, pag yun po ay nabuo, isang tira mo lang sa isang bansa, durugan bansa na yun. Wala na matitira. Yan po ang
piniprevent ni Presidente si Trump ng Amerika. Kaya sila po yung nagmumumba doon sa Iran kasi sila meron silang natunugan na ganyan. Oh. Ngayon, tayong bilang nabubuhay ng mga tao ngayon, ano pa ang gagawin natin? Di suko na natin ang buhay kay Kristo. Kung naniniwala ka, kaibigan, na isa ka sa mga tinubos ni Jesus ng kasalanan mo, ano pang gagawin mo? Suko mo buhay mo. Tandaan nyo, kaibigan, lahat ng tao nakasumpa. Nakasumpa po tayo. Galatia 3:13. Nasa ilalim po tayo ng sumpa, kaibigan. Dahil po sa kasalanan natin. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. No? Para lang malaman ninyo. Hindi ba nung araw ang sabi ng mga matatanda pag galtsanak, gagapang kang parang, di ba ganon? Mga salitang sumpa yun eh. Ano nga yun? Galatia 3:13. Pagkatapos sabi ng anak, Inay, patawarin niyo na po kami. Hirap na po kami sa buhay. Di ba ganyan, kaibigan? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat ng isinumpa ang bawat binibitay ang punong kahoy. Amen. Hindi ba si Jesus pinako sa kahoy? Yung binuhat niya kahoy, ginawang cross, di kahoy pa rin yun. Hindi bakal, hindi ba to? Yung sumpa sa ating kaibigan, kinuha ni Jesus. Yan ang nakalagay sa Biblia, binasa ni Brother William. Na parang si Jesus ngayon ang nakasumpa, imbis na tayo yung parurusahan ng Diyos sa sumpa ng kasalanan. Kinuha ni Jesus. Yun yung binasa ni kanina sa San Pedro, unang Pedro 2:24 na dinala yung bigat ng ating kasalanan. Yung sumpa ng kasalanan. Hinakulat ni Jesus yun. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung naniniwala kayo sa sulat sa Biblia, dapat pala, isuko na po ang buhay natin kay Kristo. Kung naniniwala kayo, isa kayo sa mga tinubos ni Jesus sa iyong kasalanan. Wala na pong ibang tutubos sa atin, kundi si Jesus. Ginawa na more than 2,000 years ago. Yung pagpapako sa krus, ginawa na niya. Ang kailangan lamang ni Jesus, ang alin? Tayo, kaibigan. Hindi na kailangan pang bukas makalawa. Hindi. Was na narinig mo ang turo ng Diyos, the moment you hear the word of God, dapat umakto ka na. Hindi yung paandoy-andoy ka, baka lumindol lang ka doon, madamay kang bigla dyan. Wag, mag-ingat po tayo. 2 Korinto 6:1-2. Tingnan natin ang sulat ni San Pedro, ay San Pablo. Kung hindi totoo. Alam nyo, si Pablo, si Pedro, mga apostol niya, paniwalaan natin sila, kaibigan. Huwag na po tayong gagawa ng sarili natin desisyon. Kung ano sinabi ng Biblia, yun na, gawin na natin. 2 Korinto 6:1-2. Tingnan niyo po ang sulat ni San Pablo, na apostol. Lamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinakuluhan kita ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Moment na kinausap mo ang Diyos, Diyos ko,
Isusuko ko ng buhay mo sa'yo. Buhay ko sa'yo. Anong sabi ng Diyos? Pakikinggan kita. Oh. Meron bang nakalagay na iba dyan? Wala. Makasalanan, hindi ka, bahala na kayo kung anong taguri sa inyong sarili. Basta tayo, lahat naman tayo makasalanan eh. The moment na narinig natin ang turo ng Diyos at umakto tayo, isuko ang buhay natin sa Kanya. Sabi ng Diyos, pakikinggan kita, sasakluluhan kita. Mahirap po ba yung gustong mangyari ng Diyos? Kaya nga po pinadala si Jesus dito para tubusin tayo sa ating kasalanan kasi wala tayong magagawa paano natin bayaran yung kasalanan natin. Wala. Kahit na yung pinakamayaman, isipin nyo, kung sino ba pinakamayaman na tao? Bill Gates, di ba? O ewan ko lang kung meron pang iba. O. May magagawa ba yung yaman niya? Wala. Isuko po ang buhay kay Jesus Christ, ang ating dakilang manunubos. Para anytime na dumating yung gera talaga na sinasabing World War III. Maniwala kayo, pag nangyari yung 3 gera na yan, wasak ang mundong ito. Maniwala kayo. Kung noon nga hindi pa masyadong high-tech no, pero marami na nawawasak. How much more ngayon? Pipindot lang sila ng computer. Magsisilipad ang mga missiles. Anong kailan? Magpalipad muna ng aeroplano. Tatatatatat. Ngayon, pipindot lang sila ng computer. Wala na pong kahirap-hirap ngayon, kaibigan. Kaya, bago dumating sana yon, matiyak natin na tayo ay ligtas na. Panguling talata po, tingnan natin ang 1:17. Hindi po naparito si Jesus para husgahan tayo. Hindi naparito si Jesus para atulan tayo. Hindi. Naparito si Jesus upang iligtas tayo. Babasahin ni Sister yan. 1:17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yung sanlibutan po, the entire universe, tayo yun. Tayo ang bumubuo ng sanlibutan. Tayo yung mga makasalanan. Oh. Darating ang panahon, mawawala din po ito eh. Anong itatangka mo rito? Kayamanan? Mas maganda, bago ka mamatay, kaibigan, dagdag ito bago ka mamatay. Bago tayo mamatay, mayaman tayo sa pananampalataya. Santiago 2:5. Tingnan niyo po ang turo ni Santiago. Kailangan maging mayaman tayo, pero hindi sa pera, kundi sa pananampalataya. Kaya yung mga mayaman dyan, pabayin nyo sila. Pabayin nyo sila. Huwag kayong mainggit. Dahil ang kayamanan, hindi mo na madadala yan, kaibigan. Nung araw, mayroong mga inchik mag-asawa. Sabi nila, nag-usap, Darlene, kung sino mauna mamatay sa atin, yung kalahati ng kayamanan, idalhin natin sa nicho. Namatay sila laging inchik. Ewas yung babaeng inchik. Yung ginawa niya, cheke. O Darlene, ito na yung kalahati ng kayamanan natin. Hindi ba wise? No. Pagkatapos ng Hebreo, sister, magkatabi lang sila. Tingnan natin yung sinasabi ni, pag mayaman po tayo sa pananampalataya, meron din, andyan ang pangako eh. Andyan ang pangako. Tingnan nyo.
Madulas. Nasa Santiago na, madulas pa. 2.5. Dosing. Oh, maganda po yan. Pakinggan yung maigi. Lakasan mo, brother. Para, Mga kapatid kong minamahal, makinig kayo mabuti. Hindi iba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya na maging kasama sa kasarkarayan. Ipinangako niyan sa mga umiibig sa Kanya. yan lang ha. Simple lang ha. Amen. Yes, sir. Anong mamanahin? Kaharian. Pag mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos, meron ka mamanahan, kaibigan. Hindi ka man magmanahin kayamanan din sa pabayan mo na yan. Oo, susunogin ng Diyos ang mundong ito eh. Mas maganda, doon tayo mayaman sa pananampalataya. At ano pa nga ako? Kaharian ng Diyos. Oh. Kaharian ng Diyos. Hindi ba maganda yan? Kung minsan nasabi nila, pinangako ka na, gusto mo tuparin pa. Sa tao yan. Pero pag ang Diyos ang nangako, hindi tao ang Diyos, Diyos yan. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Bilang 23:9. Pero huwag mo nang basahin yung brother, sister. Sinabi ba ng Diyos at hindi niya tutuparin? Yun lang po nakalagay doon. Ganyan ang Diyos. Kaharian. Ang gusto ng Diyos, lahat tayong tao, makarating sa langit. Pero, pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo na makikita ang kaharian ng langit, hindi mo pa mapapasok, kaibigan. Bakit? Malayo ang pagitan ng impyerno at langit. Oh. Malayo. Yun yung parable ng Lucas. Yung mayaman at mahirap. Malayo. Kaya tatandaan nyo po yan, tayo bilang mga tao na bubuhay sa mundong ito. Kunting panahon na lamang po, mangyayari na ang mangyari na ayon sa nakasulat. Hindi na po ba pipigilan yan? Kasi nga, nakasulat na. Kaya ako pag meron ko narinig ng mga ganyan mga gulo sa ibang bansa, ala na sa akin yan. Nakasulat eh. Under control ng Diyos yan. Ayan natin ang Diyos. Kasi siya ang nagsabi niyan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Brother William and his family. Ano po? Kaya sana po meron kayong natutunan, kung meron kayong Biblia, any Bible. Ako, walang problema sa akin sa Biblia. Hindi ko kinu-question ng mga Biblia. Hindi kagaya ng ibang reliyon. Yung mga Biblia, kinu-question nila pero ginagamit naman nila. Yung kinu-question nilang Biblia. Nakita nyo? Ayan, mali yan, sabi nila. Pero ginagamit nila. Mali pa pag mo ginagamit. Tandaan nyo po yan. Maraming reliyon po na kinulang. Kinapos sa biyaya. Pero buti naman po sa atin, hindi naman ganon. Ang sabi nga doon sa unang 1:5:20, naparito ang anak ng Diyos upang magbigay ng unawa. Salamat. Si Jesus nagbibigay ng unawa sa atin. Kaya hindi po tayo kagaya nila. Na pati Biblia, kinu-question pero ginagamit yung Biblia. Questionable. Meron ganyan mga reliyon po. No. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana meron po kayong natutunan sa ating home Bible study. God bless us all po. Babayo. Sila po ang Brother William, Sister, ang kanilang pamilya. Wala po si Brother Wilson kasi meron sa activity sa school. Ano po,
Siyempre, pag sa school, hindi natin pwedeng labagin yan. School yan, reglamento yan eh. Sige po, God bless us po. Bye-bye.